Magandang hapon po. Magandang hapon po sa bawat isa. Saan na ba yung remote ko? Ito. So yung topic po natin ngayon patungkol po sa God's great love, pag-ibig ng Diyos na napakadakila. And goal ko ngayon na by the end of this service, lahat tayo mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Yung masayang-masaya tayong uuwi, no? At lalasapin natin yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. So, God's great love, the transforming power of love. Yung pag-ibig po ng Diyos, ano yan transforming. Ibig sabihin, babaguhin ka talaga. By the way, yung mundo natin, yung mga tao po, gustong-gusto ng power. They love power. Makikita nyo yan, everywhere. Gustong-gusto ng mga tao, power, fame. Gusto ng tao, kapangyarihan. Pero nung naparito ang Panginoong Jesucristo, yung ginawa niya, sabi niya, babaguhin ko yung mundo, not by the love of power, but by the power of love. Tanong, naririto ka ba ngayon dahil pinilit ka ni Lord? Meron ba sa inyo pinilit ni Lord? Wala naman, no? Meron ba sa atin magbabasa ng Bible kasi pinilit ka ng Diyos? Wala, di ba? Yung Diyos po kasi natin, kumikilos siya, kailangan ng yung Diyos natin, hindi siya yung coercive. Pag sinabing coercive, yung persahan. Wala sa ating binago ng Diyos na pinersa ng Diyos sa pilitan. Kasi yung Diyos natin, relational. Nakikipagrelasyon yung Diyos sa atin. At yung gusto niya, yung pag-ibig, genuine. Malalaman mo na genuine yung pag-ibig pag hindi ka pinilit. Sino ba sa atin may jowa? Jowa. Jojowain pala. Alam mo, pag pinilit mo yung nililigawan mo, hindi totoong pag-ibig yun. Umuo siya kasi pinilit mo. May nakatutok na baril o ano man, no? Tapos umuo, sinagot ka. Hindi totoong relationship yun, hindi totoong pag-ibig yun . Yung pag-ibig ng Diyos, walang pilitan. Yung pag-ibig ng Diyos, totoo. Ibig sabihin, lahat tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible, nakikipag-fellowship tayo, sinusunod natin ang ating Panginoon. It's not because we are coerced, but we are compelled. Pag sinabi natin compelled, yung mula sa kaibuturan ng puso natin, na in love tayo kay Lord, Lord, I wanna follow you. Now si Jesus, gusto niyang baguhin yung mundo, not through coercion, hindi sa pilitan. Gusto niyang baguhin yung mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. At lahat ng minamahal ng Panginoon, nababago. Hindi by coercion, kundi by, sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for Christ's love compels us. Ibig sabihin, dahil minahal ako ng Panginoon, gusto kong sumunod sa Kanya. Dahil minahal ako ng Panginoon, gusto kong ialay yung buhay sa Kanya. So ito po yung pag-aaralan natin, God's great love, the transforming power of love. Bakit yung pag-ibig ng Diyos, napakamakapangyarihan, transformative, talagang babaguhin at babaguhin ka? Na yung pag-ibig po ng Diyos, meron po yung tatlong characteristics. Tatlong characteristics. Ready na ba tayo? Tatlong characteristics ng pag-ibig ng Diyos. Tatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos. Mabilis lang i-memorize to. Di ba tinatawag niyo yung mga leaders natin dito na mga pastor, di ba? So isipin niyo, PTR. Yan yung short abbreviation ng pastor, PTR. Yan po yung tatlong characteristics ng pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo lang PTR. And by the way, mga pastors dito, isipin niyo, PTR. Every time na may tatawag sa'yo ng pastor, isipin mo, ganito ka dapat umibig. No, PTR. Ano yung PTR? Number 1, priceless. Bakit ang pag-ibig ng Diyos napakamakapangyarihan? Bakit ang pag-ibig ng Diyos babaguhin ka talaga? Why? Dahil yung pag-ibig ng Diyos, priceless. Pag may umibig sa'yo ng priceless, may nanligaw sa'yo, wow. Sa mga kabataan, mga babae, may nanligaw sa'yo, pogi na, mayaman na, artistahin, tapos inibig ka pa ng priceless, walang katambas, yung hindi humihingi ng kapalit. Hindi ka pa head over heels in love? Diba? Sa ganong klase, no? May Prince Charming ka,
Di ka ba sobrang ma-inlove doon sa tao na yon? Tama ba? Yung Diyos natin, inibig tayo, priceless. Walang katumbas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka ba ma-inlove kay Lord nun? Amen ba? Priceless. Sabi po sa Psalm 36:7, yung binasa po natin kanina, how priceless is your unfailing love. Sabi ng psalmist, in love siya kay Lord. Sabi niya, Lord, how priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. Bakit yung mga tao naglalapitan sa Diyos, nagpapasailalim sa pakpak ng Diyos, ibig sabihin sa pudar ng Diyos, kasi enjoy nila yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, priceless. Priceless. Walang katumbas, walang... Sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed. Tayo po ay hindi tinubos ng Diyos, binayaran ka sa pamamagitan lang ng ginto, pilak, o 100 pesos. Hindi ka binayaran ng pera. Binayaran ng Diyos ay iyong kaligtasan sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Sabi dito, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Sa makatuwid mga kapatid, nung minahal ka ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus sa iyo. Question, si Jesus ba may presyo? Wala, di ba? Priceless. Gold, may presyo. Magkano gold ngayon? Per gram. Mga 5,000, 4,000, 5,000. Silver, may price. Pero sabi ni Pedro, walang presyo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ang binigay niya, sarili niyang dugo, sarili niyang anak. At ang anak, inalay niya yung sarili niyang dugo. Kaya yung katumbas mo ngayon, mga kapatid, hindi gold, hindi silver. Mahalaga ka, you are valuable. Mahalaga ka hindi dahil sa kung sino ka. Mahalaga ka dahil sa kung ano yung ipinambili sa iyo, ipinambayad sa iyo. Mahalaga ka kasi ang katumbas mo, dugo ni Kristo. Amen ba? Valuable tayo eh. Kaya nga mga kapatid, pag nakita mo na yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, priceless, ibang klase, mababago talaga buhay. Hindi ka ba mababago buhay? May umibig sa iyo ng ganong priceless. Alam niyo po mga kapatid, marami sa atin, hinahanap yung kakompletuhan niya, yung happiness, satisfaction sa maraming bagay sa mundo. Marami sa atin nag-iisip, hanggat wala akong jowa, hindi ako kompleto. Hanggat hindi ako first honor, hindi ako kompleto. Hanggat hindi ako gagraduate ng top 1, hindi ako kompleto. Minsan hinahanap natin yung kakompletuhan natin sa ibang tao eh. Pero pag nasa iyo na si Jesus, mga kapatid, kompleto ka na. Kahit wala ka pang jowa, no? Kahit wala ka pang boyfriend, wala kang girlfriend, kahit single ka for life. Marami akong kilalang single. Ayun, inggit na inggit. Inggit sa iba. Marami akong kilalang single na nasa kanila si Kristo and completely satisfied. Question. Sino sa inyo ang nagtampo sa nanay niya o tatay niya kasi hindi siya binigyan ng, let's say, 100, 500, 1,000? Meron bang na-experience nagtampo na? Nagtampo na? Nagtampo na. Magkano yung pinagtampo mo? Si AJ. Magkano? Malaki-laki. Let's say, 2,000, no? May pupuntahan ka, outing, kasama yung mga tropa mo. Hiningi mo sa nanay mo, 2,000 pesos, hindi ka napagbigyan. Nanay mo ang hilig tumaya sa loto. Binigyan ka ng ticket. Tapos yung binigay sa yung ticket, tumama. Hindi alam ng nanay mo, nakita mo na lang, tumama. Magkano? 380 million pesos. 380 million. Tumama. Wow! 380 million pesos. Tapos yung hiningi mo sa nanay mo, 2,000, hindi ka napagbigyan. Nakita mo tumama. Meron kang 380 million pesos ngayon. Nakuha mo na, nilagay mo na sa bayong-bayong, tinago mo, ayaw mo pakita sa nanay mo, ang humingi ng balato. Ngayon, pagharap mo sa nanay mo, magtatampo ka ba sa 2,000 pesos? Sino magtatampo pa? May magtatampo ba sa 2,000 pesos? Bakit po? Kasi yung nakamtan mo, extremely valuable compared dun sa 2,000 pesos. Tama ba? Extremely valuable eh. Kaya pag meron ka ng jackpot, no, 380 million, yung piso, wala na sa'yo yun eh. Hindi ka magtatampo eh. Di ba? Alam niyo po, iniisip ko yan. Sabi ko,
Bakit kaya maraming Kristiyano, inggitero-inggitera? No, bakit kaya maraming Kristiyano, parang ang dami pang kulang sa buhay nila, samantalang you have Jesus Christ who is infinitely valuable. Kung nasa iyo na si Jesus, kumpleto ka na eh. You have Jesus Christ, the hope of glory, nasa sayo. Ano pang pwedeng idagdag mo doon? 2,000 pesos? Piso? 1,000? Nagtatampo tayo sa Lord, Lord, kasi hindi ako na first honor eh. Or na-reject ako ng nililigawan ko. Tampo tayo. Minsan nagtatampo tayo kay Lord eh. Dahil sa maliliit na bagay. Pero binigay na sa'yo, infinitely valuable, Jesus Christ. Jackpot ka nun to the infinite level. Pero minsan parang naghahanap pa tayo ng mga kapiraso. Parang may kulang pa. Alam niyo po, kung iisipin niyo lang, na si Jesus sapat na sa atin. Kasi si Jesus yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa iyo. Priceless. Walang katumbas. Pag nalaman mo, na-realize mo na, wow, I have Jesus. I don't need position. I don't need fame. I don't need affirmation. I don't need jowa. I don't need anyone in this world. I only need Jesus and that's enough. Sa may mga asawa, sa may mga boyfriend, girlfriend, alam niyo po, maganda na ituro niyo sa partner niyo na kahit wala ka sa buhay ko, masaya ako. Maganda yun. Actually, maganda yun. Na kahit mamatay ka ngayon din, wag naman sana. Kompleto ako because I have Jesus. Tapos sasabihin ng partner mo, ako din. Di ba maganda yun? Kasi nauunawaan nyo na si Jesus ang kakompletohan ng iyong buhay. Si Jesus yung kakompletohan, kabuuan ng pag-ibig ng Diyos na once you have Jesus Christ in your life, you are complete. Ako gusto kong, mga bata pa kasi mga anak ko eh. Meron akong kakapanganak lang last March, meron akong 2 years old, meron akong 5 years old. Pero ganun ko sila gustong kapalakihin. Na kahit wala ang tatay, kahit wala ang nanay, kompleto ka pag si Kristo nasa buhay mo. Kasi si Kristo yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Hindi mo kailangang magtampo pag namatay si daddy o si mommy. Alam niyo po, may mga tao na nagtatampo. Nagre-rebelde sa Diyos. Kasi ang tanong nila, Lord, nasaan ka nung may sakit yung nanay ko? Nasaan ka nung may sakit yung tatay ko? Naglingkod sa Panginoon pero iniwan mo, hinayaan mong magka-cancer. Nagtatampo sa Panginoon. Yung mga kapatid ko, nagtampo rin sa Panginoon. Namatay yung nanay ko, missionary, pero namatay sa cancer. Grabe yung paghihirap yung dinanas ng nanay ko. Pero hindi lang kami yung nagtatampo sa Panginoon. Maraming tao. Kaya yung mga anak ko, gusto kong palakihin sa, if you have Jesus Christ in your life, kahit mamatay si daddy sa cancer, you're complete. Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, buo. Kompleto ka kay Kristo. Kaya mga kapatid, pag uwi na, mula ngayon, hanggang sa tayo'y mamamatay, gusto kong inculcate natin sa isipan natin, kompleto ka kay Jesus. And you have to be completely satisfied in Christ. Kasi si Jesus Christ yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, para sa iyo at para sa akin. Amen ba? Do you need position? Do you need fame? Do you need someone else's affirmation? In Christ, you are complete. And you have to be completely satisfied. Sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya, what is more? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I've lost all things, I consider them rubbish. Accomplishment, basura na lang sa akin yun. Tagumpay, family background, galing sa sikat na pamilya, lahat lang yun, basura na lang. Kung ikukumpara ko sa pagkakilala kay Kristo, I consider them rubbish that I may gain Christ. Yan yung kompletong tao, yun yung taong buo. Na para bang lahat ng karangyaan sa mundo ay nagsisilbing maputla. May kanta niyan eh. Sabi doon sa kanta, lahat ng mga nakakapukaw ng mata, yung nakakaakit, yung pwedeng ipagmayabang natin, lahat ng kumikinang, lahat ng yon nagiging maputla kung ikukumpara sa liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo.
And I hope, ganyan na maging tingin natin sa mundo. Nagiging maputla pag ikukumpara mo kay Kristo Jesus ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. So that's number 1. God's great love is priceless. May nagmahal sa iyo ng ganito. Priceless. Binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili ng buong buo sa iyo. Tanong, hindi ka pa ba mabago niyan? Hindi mo man lang ba susuklian ng pag-ibig yung Diyos na umibig sa iyo ng ganito? Hindi ka man lang ba susunod sa ganitong Diyos na umibig sa iyo? Transformative, di ba? Merong transforming power. At yung gusto ng Diyos, yung kanyang mga disipulo, dumami ng dumami. At lahat sila, they are all compelled by the love of Christ. Yung nagdudulo tayo ng pagbabago dito sa mundo because of the love of God. So that's number 1. Priceless. Pangalawa po, God's great love is what? Timeless. Ano ba ibig sabihin ng timeless? Wala ka ng oras sa akin, wala ka ng time sa akin. Yan ba yung timeless? Yung walang panahon sa'yo? Ano ibig sabihin ng timeless? God's great love is timeless. Ano ibig sabihin kaya niyan? Timeless. Walang hanggan, okay? Hindi matatapos. What else? Timeless. Sige lang, para tayo nasa klase. Taas lang kamay, ha? Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, timeless. Ibig sabihin yan, hindi nagbabago through time. Hindi pa bago-bago. Kung gano'n kanya kamahal in the past, ngayon gano'n ka pa rin niya kamahal ngayon. At wala kang maidadagdag sa Panginoon para mas mahalin ka pa niya, even better. You can't do anything to enable God to love you more. Kumbaga, minahal ka ng Diyos ng sagad. Wala ka na may dadagdag doon. And that's gonna be for eternity. Timeless. Sabi po sa Psalm 136, God's love endures forever. Alam niyo po dyan sa Psalm 136, pag binasa niyo yan, paulit-ulit, 26 verses lang po yan, Psalm 136. 26 verses. Alam niyo po ba kung ilang beses sinabi rito ng psalmist, kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos, yung His love endures forever? Alam niyo po kung ilang beses? Paulit-ulit sinasabi rito? Exactly. 26 times. Saan ka nakakita ng chapter sa Bible? Paulit-ulit, ito yung sinasabi, non-stop. His love endures forever. Tapos may statement na naman. Tapos may kasunod. His love endures forever. 26 times in one chapter. His love endures forever. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. His love endures forever. Ano ibig sabihin nun? Timeless. Sabi po sa Jeremiah 31:3, I have loved you with what? Everlasting love. Hindi natatapos. Timeless. I have loved you with an everlasting love. Napakasarap isipin, no? Meron ba nagmahal sa'yo ng everlasting? Meron na ba? May nagmahal na ba sa'yo ng sinabi niyang, I love you with an everlasting love? Pag may nagsabi niyan sa'yo, bola lang yan. Binobola ka lang nun. Baka after 1 year, iwan ka nun. Pag tao ang nagsabi niyan, wag masyadong maniwala, wag masyadong magpauto. Pero pag ang Diyos ang nagsabi yan, paniwalaan mo. I have loved you with an everlasting love. Yan yung timeless. Now, sabi po rito sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng timeless love of God. Sabi na Apostol Pablo, basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nor life, neither angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, nung minahal ka ng Panginoon, everlasting love, ang sabi rito, wala yan sa sitwasyon eh.
neither life nor death, buhay, kamatayan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit na, it has something to do with angels and demons, lahat na ng panunukso, ginawa sa'yo, natukso ka naman, mahal ka pa rin ng Panginoon. Neither the present nor the future. Kahit present, kahit future, kahit anong mangyari ngayon hanggang sa hinaharap, mahal ka pa rin ng Panginoon, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. Anong klaseng pag-ibig yan? Di ba? Neither the present nor the future. Timeless. Hindi nagtatapos. Hindi bound by time. Ibig sabihin, nung minahal ka ng Panginoon dati, hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya, at even in the future for eternity, mahal ka pa rin niya, at yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago kahit pabago-bago ka. How many times na tinalikuran natin ang Panginoon? How many times we turned our backs on Jesus? Sa nakalipas ng mga panahon, no? Yung mga panahon na gumagawa tayo ng mga kasalanan, alam niyo yung Diyos nandun pa rin eh. He was with us, loving us. Noong mga panahon na nagpapakasaya tayo sa mundo at nagpapakalangu tayo sa kaligayahan ng mundo, kasama yung mga tropa natin, God was there with you, waiting for you to come back. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, timeless. Maraming beses natin tinalikuran ng Panginoon, pero kailanman hindi tumalikod ang Diyos sa atin. Yung pag-ibig natin, finite. Ibig sabihin, pabago-bago, paiba-iba, may katapusan. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, walang katapusan. Kahit ilang beses tayong tumalikod sa Panginoon, pero ang sabi diyan, neither the present nor the future, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Nung minahal ka ng Panginoon, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. So yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Priceless, timeless. Napakasarap isipin, no? Priceless, timeless. Tanong, kung merong Diyos na umibig sa iyo ng ganitong klaseng pag-ibig, kompleto ka na. No? Kompleto ka na. Kasi si Kristo nasa sa iyo, ibinigay ng Diyos, nasa sa iyo, nananahan sa iyo, you are complete in Christ. You don't need anyone else. You don't need your kids. They are important. You don't need your spouse. That person is important. Pero kay Kristo, kompleto ka na. Hindi ka pa mababago sa ganitong klaseng pag-ibig? Hindi ba ito compelling enough for you to surrender your life to Jesus and every moment of your life, i-offer mo sa Kanya? Kaya sabi na Apostol Pablo, Christ's love compels me to serve Him. Pangatlo po, ito po yung pinaka-importante. God's great love is relentless. Relentless. Ang pag-ibig ng ating Diyos, relentless. Sino nakakalam ng relentless? Ano ibig sabihin ng relentless? Relentless. Anyone? Relentless. God's great love is relentless. Ano ibig sabihin kaya nun? Ha? Chat GPT nyo mo. Ano ibig sabihin ng relentless? Alam niyo po, dito ako talagang nababagbag yung damdamin ko pag iniisip ko, Lord, your love is relentless. Ang ibig sabihin po niyan ganito, yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka tatantanan. Sarap na pag manliligaw mo. Manliligaw mo, ganun, type na type mo, tapos hindi ka tinatantanan, di ba? Siyempre, kahit patakbo-takbo ka kunyari, pakipot, pero gusto mo naman, hinahabol ka, relentless. Isipin niyo si Lord ganyan, relentless. Hanggat hindi ka niya nadadakma, hindi ka niya tatantanan. Sabi po sa Psalm 139, pakinggan niyo pong mabuti, no? Sabi sa Psalm 139, sulat po ito ni Haring David, sabi niya, where can I go from your spirit? Saan ako pupunta na wala dun yung spirito mo? Where can I flee from your presence? Where can I flee? Ano yung flee? Ang ibig sabihin niyan, takas. Saan ako tatakas na malalayo ako sa presensya mo?
Marami po sa atin, tumakas na sa Panginoon. Napakadaming beses. Tumakas na mula sa presensya ng Diyos. Tumakas na, nagpakalayo-layo na. Pero, sabi ni Haring David, where can I go? Where can I flee from your presence? Kahit saan ako magpunta, nandun ka, Diyos. Nandun ka, hinahabol mo ako. Ibinabalik mo ako sa iyo. Kaya kayo naririto ngayon kasi ang Diyos relentless sa inyo. Alam niyo ba yan? Kaya kayo naririto ngayon kasi hindi ka sinukuan ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung Spirit, nakalagay dyan, where can I go? Where can I go from your Spirit? Tayo po naniniwala tayo sa Father, Son, and Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang makakalapit sa akin maliban ilapit siya ng Ama sa akin. At alam niyo po, yung banal na Espiritu, yun yung ginagamit ng Diyos Ama. Yun yung isinugo ng Diyos Ama upang manahan sa bawat mananampalataya. Ibig sabihin, yung Santong Espiritu, parang anino mo na. Kahit saan ka magpunta, naroon ang banal na Espiritu. At ang goal ng banal na Espiritu ay ilapit ka kay Kristo. Kahit saan ka magpunta, mga kapatid, sa puso mo, laging mangungusap yung Santong Espiritu, balik ka na. Kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, kahit magpakalayo-layo ka pa, yung Santong Espiritu, yan po ay promise ng Diyos na kapag nasa sayo, hindi na kailanman lilisan pa. Kaya parang anino mo na yan hinahunting ka niyan hanggang ibalik ka doon sa master mo. So sabi ni Haring David, where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depth, you are there. If I rise on the wings on the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your right hand will guide me, will hold me fast. Napakagandang salmo, no? Kahit saan ako magpunta, kahit magpakalayo-layo pa ako. By the way, gusto ko ikwento yung story na to. Si Francis Thompson, yung salmo ni David, ginawa niya yung poetry. So sabi niya, yung banal na Espiritu daw, He is the hound of heaven. Hound of heaven. Ano ba ibig sabihin ng hound? Nakita niyo po ito? Yang aso. Yung banal na Espiritu daw, para siyang aso. Hound. Hound of heaven. Not in a bad way, not in a negative way, but in a very positive, beautiful way. Hound of heaven. The Holy Spirit is the hound of heaven. Ano pong ibig sabihin nito nung poetry na to, no? Sinasabi niya, na ang banal na Espiritu, para siyang hound of heaven, na kahit anong gawin mo, kahit anong pagtakas ang gawin mo, hahabulin ka ng banal na Espiritu. Hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. Lagi kang i-restore, lagi kang ibabalik sa Panginoong Jesucristo. He is the hound of heaven. Tayo naman po kasi, alam niyo po, may problema talaga sa atin sa atin, parang napanood ko yata yun. It's not you, it's me. Sa relationship natin sa Diyos, ganun It's not you, Lord, it's me. Tayo may problema pero alam niyo, salamat sa Panginoon kasi kahit nasa atin ang problema, relentless ang Diyos Lahat po tayo rito broken. Alam niyo ba yan? Lahat tayo broken. Lahat tayo merong cabinet sa kwarto natin na pag binuksan mo may skeleton. Skeleton in the closet. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, may kanya-kanya tayong baho. May kanya-kanya tayong kalansay doon sa cabinet natin. Magkakaiba lang. Magkakaibang sizes, magkakaibang sitwasyon. Lahat tayo merong itinatago na minsan hindi alam kahit nung closest friend natin. Pero alam ni Lord. Even though alam ni Lord, mahal ka pa rin niya. Lahat na ng pinakakarumal-dumal na krimen sa harapan ng Diyos na nagawa natin. Karumal-dumal na kasalanan. Alam ng Diyos yun. Down to the very detail. Na kahit ako, if-flash ko sa screen yung ginawa ko in the past. Simula bata ako, elementary, high school, college, hanggang sa kasalukuyan. Pag if-flash ko dito, hindi na ako makakatayo ng
buhay dito. Wala na akong umuang maiharap sa inyo pag ipa-flash ko rito yung mga kasalanan ko. As in, wala na. Kasi alam ko yung mga kasalanan ko eh. Pero huwag kayong mag-alala, kayo, ganun din. Pare-pareho lang tayo dito. Pare-pareho lang tayo dito. Bakit? Lahat tayo broken. We all need Jesus Christ. If you're not broken, you don't need Jesus. The reason we need Jesus is because we are broken. At ang makakabuo lang sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yung laman natin, flesh, broken din. Gusto nating magpakalayo-layo sa Diyos. Kung wala ang Espiritu Santo sa buhay mo, matagal ka nang wala sa Panginoon. I promise you. Kung wala ang Espiritu Santo na inilagay ng Diyos sa buhay mo bilang selyo ng ikaw ay pamamay-ari na ng Diyos, matagal ka nang wala. Kasi ang laman, ang gusto ng laman, gumawa ng kasalanan. Ang gusto ng laman, magpakalayo-layo sa Diyos, kasi pag lumalapit ka sa Diyos, hindi mo magawa yung mga bagay na gustong gawin ng laman. Kaya ang Diyos, alam yun eh. Sabi niya, ang kailangan ng mga taong ito, yung Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, yan yung tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi kanya tatantanan hanggat hindi ka nababago. Kaya ang sa Bible, yung Espiritu Santo, ano yan? Guarantee. Guarantee. Yun yung mismong word na ginamit, guarantee. Na yung mabuting sinimulan sa iyo ng Diyos ay lulubusin niya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi ni Francis Thompson, the Holy Spirit is the hound of heaven. Alam niyo po kung ano tayo? Mga konehong ligaw. Mga koneho, takbo ng takbo, palayo ng palayo. Pero yung Espiritu Santo, He is the hound of heaven, hinahunting tayo. Now yung English lang neto medyo malalim. So syempre, translate ko. Ginamit ako ng ChatGPT. Paki-translate nga ito sa Tagalog, tas short version. Pakinggan natin yung short version. Sabi niya rito, tumakbo ako mula sa liwanag. Yan yung ginagawa natin eh. Alam niyo po, hindi ka gagawa ng kasalanan sa liwanag. Tama ba? Ang kasalanan ginagawa sa dilim. So sabi rito, tumakbo ako mula sa liwanag, sa lungkot, saya, sa sariling lakas. Akala ko'y ako'y malaya. Wow, nakalaya na ako kay Lord. Malaya na kay Lord. Sabi rito, ngunit ang puso'y di mapakali. Kaya kahit magpakalayo-layo ka sa Panginoon, tandaan mo yung puso mo, nandiyan yung Santong Espiritu, hindi ka mapapakali hanggat wala ka kay Kristo. Hanggat hindi ka nakabalik kay Jesus. Merong hound of heaven living inside of you. And then sabi niya, nagkubli ako sa halakhak ng mundo. Ayan na kumbaga sa panahon natin yan, nandun na sa bar, inom, nakikipagtawanan sa mga tropa, puro kabastusan, kahalayan ang pinag-uusapan. Nagkubli ako sa halakhak ng mundo, sa piling ng tao, sa sarap ng buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang kanyang yapak, banayad, ngunit matatag. Sabi ko sa inyo kahit saan ka magpunta, kahit nandun tayo nagpapakasasa tayo sa mundo, ang Santong Espiritu, ang relentless love of God, nandoon. Sinusundan ka. Nandun yung yapak niya. Banayad. Ibig sabihin ng banayad, mapagpasensya. Inaantay ka kambak. Balik ka na. Banayad, ngunit matatag. Lahat ng mga, I'm sure lahat tayo na-experience natin yan, tumalikod sa Panginoon, bumalik sa mundo. Pero alam niyo po, nung mga panahon na tayo ay nagpapakasasa sa mundo, iniwan na natin lahat ng mga churchmates natin kasi ang kukorne nila, puro sila Jesus. Punta tayo rito, puro Satan. Puro dito sa, puro tawanan, puro masayang-masaya dito sa mundo. Pero even though nandun tayo sa ganung sitwasyon, andun yung yapak ng Panginoon, sinusundan ka pa rin. Relentless. Pero sinong taong gagawa nun para sa'yo? Mamahalin ka to the very end. Yung nanay mo nga, sinukuhan ka na eh. Pero alam niyo po yung mga nanay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Sa mga nanay, Happy Mother's Day. Alam niyo po yung mga nanay, ibang klaseng umibig yan eh. Meron po ako makakilala personally,
mga pinsan ko, naka-record ba ito? Baka makita ito ng mga pinsan ko, yung mga kamag-anak ko na, may pinsan ako nagturo sa akin ng kung ano ng mga bisyo. Anyway, hello sa iyo kung nanonood ka, no? Sana magbago ka na. Meron ako mga kilala na mga ansasama ng mga ugali, sobrang sama na ugali. Tapos binugbog ng mga taong bayan, binugbog. Pero yung nanay, humaharurot ng takbo, papunta doon sa anak. Anak ko yan! Umiiyak talaga, anak ko yan, wag niyang gawin yan sa anak ko, parang awa niyan. Sabi ko, Pamira, yung anak mo sobrang loko-loko. Kahit ako nga, gusto ko maisipa eh. Pero yung nanay, ibang klase yung pagmamahal eh. Hindi niya tatalikuran yung anak niya eh. Kahit anong mangyari, kahit pinakamasamang tao sa mundo yan, mahal pa rin ang nanay yan. Ibang klase yung nanay, no? Sabi ko sa isip ko. Ngayon matanda na ako, no? Hindi naman ganun katandaan. Magto-25 na ako eh. Anyway, ngayon, na-realize ko, sabi ko, ang bira kong yung mga nanay nga, ganong klaseng magmahal, how much more yung Diyos natin nasa langit? Diba? Ibang klase. Relentless. Kahit na ang sasama ng pinagagawa natin, andyan yung relentless love of God, hinahunting ka, gustong ibalik sa Panginoon. Teka nga, hindi natin matapos yung sulat dito. Balikan natin si Francis Thompson. Sabi niya, bakit ka lumalayo, anak? Yan yung sabi ng Banal na Espiritu dun sa tao. Ba't ka lumalayo, anak? Sambit ng tinig na tila hangin sa gabi. Hindi ako dumarating upang sirain, kundi upang buuin ang pusong sugatan. Kasi pag binasa niyo yung sulat na yan, yung tao dyan, ayaw niyang magpasakop sa Panginoon kasi i-give up niya lahat. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, kapag give up mo ang lahat para sa akin, hindi ka naman mawawalan, magkakaroon ka pa nga eh. Ayaw niyang i-give up eh. So sabi dito, hindi ako dumarating upang sirain yung buhay mo, kundi upang buuin ang pusong sugatan. Kailanman ang Diyos walang inisip na masama sa atin. Kung meron mang pinapasuko yung Diyos sa buhay natin, pinapasurrender, that's for you. Hindi ka naman kailangan ng Diyos eh. Hindi naman ako kailangan ng Diyos eh. Lahat ng pinapagawa niya sa atin, that's for you. That's for your sake. That's for your future. So sabi niya, bakit ka lumalayo? Ako na yung pinaka nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo. Ang mga bagay, sabi ng tao rito, ang mga bagay na aking minahal ay unti-unting lumisan sa aking mga kamay. Yung mga kalayawan ng mundo, mga bagay na kumikinang, mga bagay na pwedeng ipagmayabang, ipagmalaki. Lahat ng hinahabol ko sa mundo na akala ko magbibigay ng kasiyahan sa akin, ng kakontentuhan sa akin. Sabi niya, ay unting-unting lumisan sa aking mga kamay. Sapagkat hindi sila ang wakas, kundi mga aninong nagtuturo sa Kanya. So ano yung sinasabi ng gumawa nito? Sabi niya, lahat ng mga bagay dito sa mundo na akala ko magpapasaya sa akin, anino lang pala yun ng tunay na magpapasaya sa akin, ang Diyos. So sabi niya rito, at nang ako'y mapagod, kakatakbo niya mula palayo sa Panginoon. Yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, relentless love. Tapos nung napagod na siya, sabi niya, sa lupa ako'y yumukod, luhaan. Ngunit sa halip na parusay, may yakap. At sa halip na galit, may awit ng pag-ibig. Paganda, no? Alam niyo po mga kapatid, hindi naman totoo na natagpuan natin ang Diyos. Pero mas totoo na kinatagpo ka ng Diyos. Kaya ka naririto. I hope lahat tayo dumating na dun sa end of the rope, dulo ng lubid, na wala na, hopeless na, Lord, ikaw na lang talaga. Ikaw na lang talaga. So sabi niya rito, nung narating yung end of the rope, at nang ako'y mapagod sa lupa, ako'y yumukod, luhaan, ngunit sa halip na parusay may yakap at sa halip na galit,
may awit ng pag-ibig. Ako ang iyong tahanan, anak. Amen ba ron? Ang tahanan mo talaga, si Lord. Uuwi at uuwi at uuwi ka sa Panginoon. Sa akin mo lamang matatagpuan ang kapayapaang iyong hinahanap. Ako ang simula at wakas ng iyong puso. Amen ba? Yung Holy Spirit po, mga kapatid, yan yung selyo ng Diyos, ng pag-ibig niya sa iyo, na relentless. Hindi ka tatantanan ng pag-ibig ng Diyos hanggat hindi ka nababago. Hanggat hindi ka nanunumbalik sa Kanya. Alam niyo po kung hanggang saan tayo dadali ng pag-ibig ng Diyos, ng Santong Espiritu, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo at ikaw ay maging perpekto. Kasi sa muling pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, tayong bubuhayin mag-uli. Magkakaroon tayo ng perpektong katawan na hindi na magkakasala kailanman. So the Holy Spirit is the hound of heaven. Hahantingin ka hanggang dulo, hanggang huli. That's God's great love. Relentless. Amen po ba? So yung pag-ibig po ng Diyos, the transforming power of love, number 1, tandaan nyo lang pastor, PTR. Number 1, priceless. Number 2, timeless. Number 3, relentless. At yan po ang magbabago talaga sa atin. Yan po yung pinakamakapangyarihang puwersa na meron dito sa mundo. It's not coercion. It's the compelling love of God that transforms us. Now, sabi po rito sa John 13, let me end with this, 2 slides now. Sabi ni Apostol Juan, John 13, 34-35, si Jesus Christ po yung nagsasalita. Sabi po rito, as I have loved you, so you must love one another. Si Jesus Christ po, minahal ka niya, ang Diyos minahal ka niya with this kind of love. Priceless, timeless, last one, relentless. Ngayon, may utang ka sa Diyos. May utang tayo lahat sa Diyos. Ang sinasabi ni Jesus Christ, minahal ko kayo ng ganito, mahalin nyo rin yung kapwa mo with the same kind of love. Sabi niya, as I have loved you, so you must love one another. With the same love, the love of the Lord Jesus Christ. Now, this is your chance to love like Jesus. To love like God. So ito po, meron lang tayong isang application. Dito na ako magtatapos, no? Sa slide na to. Isang application lang. Love like God. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin? Hindi. Kaya po, ibinigay sa atin yung Santong Espiritu para makayanan natin. We can love like God because of the Holy Spirit in you who will empower you to love like Jesus. Paano natin mamahalin yung kapwa natin? Paano mo mamahalin yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, mga classmates mo? Paano mo sila mamahalin? Mahalin mo sila ng walang kapalit. Priceless. Yung priceless kasi, hindi mo mapapalitan, hindi mo matutumbasan, hindi mo mababayaran. So, laging ganito, no? When you love, lalo sa mga pastors natin, kapag in-apply natin to, ito yung magbabago sa mga tao. Kasi ito yung nagbago sa atin. When you love people this way, priceless, timeless, relentless, they will be changed. Mababago yung buhay nila kung paanong nabago yung buhay natin ng Diyos. Amen po ba? Gagawin ba natin to? Mamaya, starting today? Promise? So, I hope dito po sa message natin, napuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon. I hope dito sa message natin na unawaan natin, Lord, sorry. You're enough. Hindi ko na pala kailangang hanapin pa. Kompleto na pala ako with you. Kahit wala na yung iba. Wala nang makakakompleto sa akin maliban sa'yo. Tayo po yung manalangin. Let's ask God's forgiveness. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, I'm sorry kasi pilit kitang dinadagdagan. Samantalang kompleto ka na. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, forgive us. Because we thought we can be complete with other people. Kala namin makukompleto kami ng karangyaan, achievements, positions, fame. Forgive us, Lord.
Now we acknowledge that only in Christ we can be complete. Panginoon, sa araw na ito, ina-acknowledge namin, Lord God, na minahal nyo kami ng sobra-sobra, priceless, timeless, relentless. At gusto namin, Panginoon, sumunod sa inyo, isuko yung buhay namin sa inyo, magpasakop sa inyo, kasi po walang nagmahal sa amin ang tulad nito. Lord, we commit ourselves to serving you. Hayaan niyo po, Panginoon, yung buong buhay namin ay maging instrumento ng pagpapalaganap ng pag-ibig niyo dito sa mundo. At kung papaano kaming nabago, Panginoon, ng iyong pag-ibig, hayaan niyo rin po kaming umibig sa iba at magdulot ito ng pagbabago sa mga tao sa paligid namin. Imbis na magalit kami, gumanti kami, gumawa ng masama sa mga taong gumagawa ng masama sa amin, instead of taking revenge, getting even, we pray, Lord God, that you will enable us to love like Jesus and bring positive transformation in this world. This is our prayer, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. To your name be the glory. Amen and amen.